Napapikit si Marcos ng mariin sabay tango. More than my own life, sir. Then what are you doing? Nilinaw niya sa akin na hindi niya gustong tumira sa hacienda, na hindi niya kayang pakibagayan ang pamumuhay ng mga tao ron. Hindi rin niya matutupad ang mga pangarap niya at ayokong ipilit sa kanya ang buhay na ayaw niya. Talaga bang hindi mo kayang ibigay ang buhay na gusto ng anak ko? Napaisip siya ng mataman at muling binalikan ang sulat nito na memoryado na niya. I could never live in a place like this. No Wi-Fis, no tall buildings, no place for me to fulfill my dreams. Sa paglipas ng panahon ay nagbago na ang San Agustin. Simula nang matuklasan ng ilang turista ang lugar nila ay tila kabuting nagsulputan ng mga restaurants, resto bars at hotel. May malaking mall at mga gusali. May signal na rin at Wi-Fi, pati sa hacienda hindi katulad nun. Nag-init bigla ang puso niya nang makadama ng pag-asa sa dibdib. Well, untag nito. I have to be honest with you, Marcos. I had you check with my private investigators. As what I have heard, you have been waiting for my daughter to come back. Kaya hindi mo pa rin naasikaso ang paglilipat ng titulo ng hacienda. Napahagod siya ng buhok. Initlaan siya ng pawis sa noo. I only wanted to see her. Amin niya. Ibibigay ko naman sa kanya ang nararapat para sa kanya. Gusto ko lang siyang makita ulit. Hindi niya alam kung paano muling pakikiharapan si Luna. Iniisip pa lang niya ay kinakabahan na ang puso niya. Give her an offer she cannot refuse. Offer her marriage. Nababaghang napatingin siya sa kaharap. Mas gugustuhin ninyong pakasalan ko siya kaysa ibigay ko na lang sa kanya ang hacienda? Napangiti si Mr. Vasquez. It's about time that you both settle down. Meet me at the office tomorrow. Tumango siya. Nang makaalis ang kausap ay kaagad niyang tinawagan ng sekretarya. Find me the best wedding coordinator. Pardon, sir? Anong sekretarya? Find me the best wedding coordinator and arrange the meeting this afternoon. Right away, sir. Naglakad si Marcos paroon at parito sa loob ng opisina. Tuluyan na niyang tinanggal ang necktie at inihagis iyon sa kung saan dahil naninikip ang puso niya sa sobrang kaba. 3 years was long enough to realize he could never live happily without her. Namasa ang gilid ng mga mata ng binata. How he longed to see her smile again and hear her laugh and watch her snap at him. 3 taon din niyang pinigilan ng sariling lapitan ito sa pag-aakalang masaya ito sa buhay na pinili. Ngayong alam na niya na hindi ito masayay, kukunin niya ito at patutunayang magiging masaya ito sa piling niya. Luna just budged in her dad's office without warning. Wala siyang pakialam kung may kliyente itong kausap. Galit siya. Hindi lang basta galit. Nagpupuyas ang kalooban niya na para bang wagwawala siya anumang oras. No, she doesn't want to run that hacienda again. Bakit ba pinagpupumilit nito ang ayaw niya? You can't do this to me, Dad! Aniya. Pero nagulat siya nang makita ang kausap ng daddy niya at napatingin ang mga ito sa kanya. Ilang beses siyang napakurap. Nawala bigla ang lahat ng sasabihin sa ama. Yes, Iha. What can I do for you? Pero napatitig lang siya sa kausap ng ama na nakatingin rin ng matiim sa kanya. Tila nanuot sa kaibuturan ng pagkatao niya ang tingin nito na puno ng sakit at pangungulila. O baka guni-guni lang niya iyon. It's Marcus, right? No other man makes her heartbeat as fast as this. Ipinilig niya ang ulo. Stop staring at him. Sigaw ng utak niya. And stop hallucinating. Marcus, my daughter Luna. I hope you can still remember her. Yes, I do. I remember her very well. Anitong nakatitig sa mga mata niya. It's nice meeting you again, Luna. Tila naging mabuhay ang tayo niya. She composed herself. Nag-i-English ka na? Patuyang tanong niya. Ngumiti ito at tila nahihiyam. A little, kailangan sa trabaho eh. Hindi niya ito pinansin at binalingan ng ama. Sorry, I didn't know you have a visitor. Pagsisinungaling niya. Pero naramdaman niya ang galit ng maalala ang ginawa ng ama. But I'm gonna talk to you later. Bye. Why don't you stay, Iha? After all, you two should talk about the hacienda. Muling nakadama ng galit ang puso niya. I already told you, Dad. I have no interest with that. I don't want it. I don't care what happens to it. And I don't ever want to hear any more about it. Hindi na niya tinignan pa ang mga ito at mabilis na umalis ng opisina ng ama. The mixture of emotion is almost unbearable. She was angry and then shocked.
and then felt the pain once again in that longing. Nagpupuyos ang loob niya sa samot-saring emosyon na nasa dibdib. Mabilis siyang pumasok sa elevator. She's hyperventilating. Nanlalamig ang mga paa at kamay niya. Hindi siya makapag-drive kaya nag-taxi na lang siya pa uwi. I think I scared her away. Ani Franco na napahilamos ng muka. Seeing her again brings back the loneliness he felt that day she left him. She is even more beautiful that his heart ached to hold her. Give her time. I've never seen my daughter break down like that. You must have broken her heart. Kumunot ang noo niya. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang siyang umalis noon ng walang paalam. Nag-iwan lang siya ng sulat at sinabing ayaw na niyang bumalik pa sa asyenda. Interesting. Ang naaalala ko'y excited siyang pag-usapan ng kasal at hinanap ka. Pero pagbalik niya'y umiiyak na at gusto nang umalis. Lalong kumunot ang noo ni Marcos sa pagpilit na maalala ang nakaraan. Bakit bigla na lang iiyak si Luna at aalis ng walang paalam? I guess you two have something to resolve. Ani Mr. Vasquez. Tomorrow night is our company's anniversary to be held at Jade Hotel. Here's your invitation. Napatingin siya sa matanda. I don't know how to thank you, sir. Don't mention it. Just bring the old Luna back. Ani tong lumambot ang mga mata. I will, sir. I will never stop until I win her back. If she had any choice, she wouldn't be here, but in her room, mending that scar that bled when she saw Marcos yesterday. Pero hindi niya mapaghindian ang ama, kaya't napilitan siyang dumalo sa pagtitipong yon. She knows it's gonna be another boring night, lalo pat hindi na naman makakarating ang best friend niya dahil masela ng pagbubuntis nito. Kaya't bukod sa wala siyang kasama roon, ay wala rin siyang malalabasan ng sama ng loob. Pinilit niya ang sariling ngumiti at pumasok sa magarang bulwagan. Kailangan lang niyang makahalubilo sa mga kasosyo ng ama at pupuslit na siya paglabas ng party. Kagaya ng dati nakipagsayaw siya sa mga binatang naroroon. Kadalasan sa mga iyon ay matagal na niyang kakilala. May matagal na ring nagpapakita ng interes sa kanya, pero hindi niya pa rin magawang buksan ang sarili niya sa iba. May I have this dance? Certain, nawala ang ngiti sa labi niya nang mapagsino ang kaharap. Hindi ito nagaksaya ng oras at hinawakan nito ang kamay niya, sabay hapit sa bewang niya palapit dito. She felt her whole body stiffened as she felt that familiar electric charge that runs through her veins whenever the skin touch. Pinilit niyang umakto ng normal kahit pakiramdam niya'y halos lumabas na ang puso niya sa lakas ng kabugnon. Paanong napunta si Marcos sa pagtitipong yon? It's been a long time, senyorita. Napalunok ang dalaga. How she longed to hear that word, which sounded more like an endearment. Senyorita. Pinilit niyang magmukhang hindi apektado kahit nanginginig ang tuhod niya sa presensya nito. Yeah, I almost didn't recognize you. Pagsisinungaling niya. You look very beautiful. Anitong hinila pa siya papalapit. Pinigilan niya ang pumumula ng pisngi. Teenager ka? Gusto niyang pagalitan ng sarili. But she felt butterflies in her stomach swirling around. What do you think you're doing? She said, gritted her teeth para magmukha siyang nakangiti. He gave her a lopsided smile. Establishing territory. What? I've been watching you since you entered the room. Nakita ko kung paano ka nakipagsayaw sa lahat ng mga lalaking. Kulang na lang ay halikan ka. And I am so... Napabuga ito ng hininga. Jealous. Tila nakagat niya bigla ang labi at hindi makaapuhap ng sagot. And I missed you so much. Malambing na saad nito bago niyakap siya ng mahigpit. Napapikit si Luna ng maramdaman ang mainit na bisig ni Marcos na nakapalibot sa kanya. She almost said she missed him too, but she remembered the very reason why she stayed away from him. He has no right to play with her feelings again. Marcos! Gigil na sambit niya rito. Pinakawala naman siya nito at muling isinayaw. This part is getting boring. Can I take you somewhere else? Biglang sabi nito. No! Matigas ang iling niya. I'm tired. I wanna go home. Hadn't she waited for this moment? Ilang beses ba niyang inisip na sana'y biglang dumating si Marcos at sabihan siyang mahal na mahal siya nito at hindi ang kababata nito. 3 years has passed and she thought he had already forgotten her. Day after day, she was struggling to move on. And now that she is stable enough not to cry that night, he comes back as if nothing happened at all. Saying he's jealous and he missed him. How could she believe that? I'll take you home then. No! Mabilis niyang sagot
Tiningnan siya nito, nagtatanaw ang mga mata. Do I really need to explain? Umangat ang isang sulok ng labi nito. Mataray ka pa rin. Inungusan niya ito. Nagpapasalamat siya nang matapos ang tugtog ay nilapitan siya ni Chris na dating maliligaw niya. Kita niya ang pagangalit ng bagang ni Marcos at ang sakit na gumuhit sa mata nito nang tuluyan niyang bitawan ito para makipagsayaw kay Chris. Hiniling niya sa kapareha na sumayaw patungo sa gitna ng bulwagan para hindi sila makita ni Marcos. Nang matapos ang tugtog ay nagpaalam na siya kay Chris. Nagli siyang naglakad patungo sa exit ng bulwagan. Tinawagan niya kaagad ang driver niya na aalis na sila. Pero napatda siya nang makita si Marcos na naghihintay sa gilid ng elevator. Nakapamulsa ito at biglang napatuwid nang makita siya. Bumilis ang tibok ng puso niya. She now saw how gorgeous he is in that three-piece suit. Can't I really drive you home? No. Kagad siyang pumasok sa elevator at ganoon rin ito. Can I call you later tonight? No, stop doing this, will you? Kailangan nating mag-usap, Luna. About what? She snapped. Tungkol sa kasal natin. Namilog ang mata niya sa narinig. What? Bigla niya itong hinarap. Why in the world would I marry you? Kulang na lang ay maglabasan ng litid niya sa leeg. Nakita niyang tumaas ang sulok ng bibig ng lalaki. He's doing it again. That same thing he's very good at, unnerving her. Pinilit niyang ibalik ang composure sa sarili. She can't let him think he has still an effect on her. Oh, it's the Shander, right? Do you think I'd marry you for that? Galit na sabi niya. I suppose so. Kalmadong sabi nito na lalong ikinainis niya. You were willing to marry me 3 years ago. Sinikap niyang patatagin ang sarili sa kabila ng panlalambot ng tuhod niya. How could he talk about the past that easy? Have you ever heard the word change? Nag-iba na ako. Nag-iba na ang pananaw ko sa buhay. At marunong na ako mag-isip ngayon. Hinirapan niya ito nang makitang tuluyan itong napangiti. Don't ever fall for his charm. Paalala niya sa sarili. Gusto na niyang makalis roon. Lalo na dagdagan ang inis niya dahil tila bumagal ang baba ng elevator. Kung nag-aalala ka na baka mapunta sa charity ang hasyenda, bakit hindi mo nalang ilipat sa pangalan ko ang hasyenda? Akala ko ba pwedeng ilipat ang titulo ng hasyenda sa pangalan ko kahit na walang kasalan? Bakit kailangan pa ng kasal? Kagaya mo, nagbago rin ang pananaw ko sa buhay. Mas gusto ko ng kasal, kaya nandito ako para pakasalan ka. That's a lie, Marcos. Gusto ko rin magkaroon tayo ng maraming anak. Naningkit ang mata nitong tinitignan siya. You really have the nerve to say that? Siyempre naman, dahil yun ang gusto ko. I want you to be my wife and be the mother of my children. Just give me a chance to convince you, Luna. Anito sa mababang tinig. We can talk over dinner. Parang mawawala ang dibdib niya sa narinig. Did he just propose to her? Inside the elevator. Nagpapasalamat siya nang bumukas ang elevator. No! Nanggagalaiting sabi niya. Saka mabilis na sumakay ng kotseng naghihintay sa kanya. Paalis na sana sila nang humabol ito at kumatok sa salamin ng kotse. Hindi niya matiis na hindi marinig ang sasabihin nito. Kaya ibinaba niya ang bintana ng kotse. I am giving you 1 week to decide. Kumunat ang noong napatingin si Luna sa binata. He is really getting into her nerves. 1 week? Pasigaw na sagot niya. Or you can have a minute. Suit yourself. Nanliit ang mga mata niya sa inis. How could he be this confident? Kapag nakapagdesisyon ka na, umuwi ka ng hasyenda. Maghihintay ako sa iyo sa simbahan. Our wedding will be next Saturday, 10 a.m. sharp. Just be there. I have everything ready. Hindi makapaniwalang napatingin si Luna dito. Umuwi ka ng hasyenda. May kakaiba siyang naramdaman na parang gusto niyang umiyak. But it felt so absurd hearing him talk about the wedding. He talks as if ang kasalang yun, ang pinaka-natural na pangyayari sa buhay. You're that sure that I'm gonna marry you, ha? Patuyang sabi ng dalaga. Why is he unnerving her at that moment they met again? Sinalubong nito ang tingin niya. No. Seryosong sagot nito. But I'm sure I'm gonna marry you. No. Matigas na sabi niya. I've moved on. Maybe it's time you do the same. Aniya kahit gumuhit ang pait sa lalamunan at tila mabibiyak ang puso niya nang makita ang sakit sa mga mata nito. Or was she just hallucinating? Isinara niya ang bintana at sinabihan ng driver na patakbuhin ang kotse. Imbes na sa bahay ay sa kondo ng tita niya siya nagpahatid.
Tapos na kaagad ang party? Bungad sa kanya ng tita niya. Nadatnan niya ito sa living room. Hindi ito sumama sa party dahil may sakit ito. What does that face supposed to mean? Tuluyan ang humalagpos ang emosyong kanina pa niya pinipigilan. Lumapit siya at biglang niyakap ang tiyahin. Ganoon na lang pagbulanghit niya ng iyak. Si Marcos na naman ba? Malumanay na tanong nito. Tumango siya. He asked me to marry him. Aniya sa pagitan ng paghikbi. Mahal mo pa ba? Tumango muli ang dalaga. Oo anong problema? Hindi ko alam kung mahal niya rin ako. Bakit hindi mo tanungin? Tita? Aniyang gustong pumadyak. Everyone deserves a second chance, pati ikaw. Maybe it's about time you stop living alone. You are cordially invited to our wedding this Saturday, June 18, 2020, at San Agustin Church. Reception will follow at Hacienda Amanda. Kanina pa siya parang tangang nakatitig sa invitation. Wala sa sariling hinaplos niya sa nanginginig na kamay ang emboss na pangalan sa invitation card. Marcos and Luna. Napabuntong hininga siya. Kinagat niya ang labi sa pagtatangkang pigilan ng luhang kanina pa nagbabantang pumatak. Ngunit bigo siya. Kung nagbibiro si Marcos, hindi ito nakakatawa dahil nasasaktan na siya. 2 araw pa nang muli silang magkita at nagawa na nitong gibain ang harang na pinagsikapan niyang itayo ng 3 taon. Biglang natigilan siya na maulanigan ng tugtog ng gitara sa labas ng bahay. Nagsuot siya ng roba at tinungo ang Teresa. Nawala ang momentum ng pag-e-emote niya dahil sa tugtog na iyon na tila ba hindi sigurado kung anong pasakalyang tinutugtog. Natigilan siya sa paglalakad. Nanginig bigla ang tuhod niya nang marinig ang boses ng kumakanta. Ayaw niyang marinig ang kantang yun at ayaw niyang marinig ang boses na yun. Mabilis niyang tinungo ang terrace. Kapag hindi mo ako tinigilan, ipapapulis kita. Sigaw ng dalaga. Bumangon ang hinanakit sa puso niya. He had hurt her once. She will never let him have her heart again. Even if she loves him still, she won't let him come nearer because if he hurts her again, she will never survive. Dad? Mulagat na tanong niya nang makita ang ama sa tabi nito. Nakabarong pa ang dalawa. Nakatingala mga ito sa kanya. Napakamot ng ulo ang daddy niya, habang si Marcos naman ay tuluyang natigil sa pagkanta at nanatiling nakatitig sa kanya. Break away from his stare. Sigaw ng isip niya pero nanatili siyang nakatitig dito. Inisip niya kung gaano niya ito kamahal at kung paano sa paglipas ng panahon, hindi man lang nabawasan ang nararamdaman niya para dito. Nagulat siya nang ibinaba ng binata ang gitara at tinakyat ang pader ng bahay nila. Pakiramdam niya ay nahulog ang puso niya. Don't be ridiculous! Mahuhulog ka dyan! Singhal niya rito. May kataasan ng pader nila at wala itong ibang makakapitan kundi ang manipis na usli ng bricks na ginawa bilang disenyo at hindi para wall climbing. Marcos! Napasigaw siya nang dumulas ang isang paa nito at kamuntikan ng mahulog. Kung hindi nito naabot ang railing ng terrace, hindi niya napigilan ang sarili at inabot ang kamay nito. Nakahinga siya ng maayos na makaakyat ito sa terrace. Ibang ka na ba? Paano kung nahulog ka? Ani ang namumula sa galit. Hindi niya napigilan ang sariling kurutin ito. Umigtad ito at tumawa. Akala ko ikaw lang na miss ko, pati pala pangungurot mo. May bumikig sa lalamunan niya. Hinihingal ito at napangiting tinitigan siya. Umangat ang kamay nito para haplusin ang mukha niya. Don't you dare! Itutulak kita! Banta niya. Dado? Anito sa daddy niya, nakangiting nakatanaw sa kanila. Napalunok siya. Dad? Kailan pa kita naging kapatid? Singhal niya. Tumawa ang daddy niya saka sumigaw. Oh, natulungan na kita. Now you have to do a lot of convincing. Dad! Ani ang gustong mapapadyak. Pakiramdam niya ay pinagkaisahan siya. Thanks, Dad. Wika ni Marcos at nag-thumbs up pa. Natatawang pumasok ang daddy niya sa bahay. Stop this foolishness, Marcos. Hindi ka nakakatawa. Mukha ba akong nagpapatawa? Umalis ka na. Kung hindi itutulak talaga kita. Umangat ang sulok ng labi nito. Kanina lang nag-aalala ka na baka mahulog ako. Tapos ngayon gusto mo akong itulak. Nagulat ako at hindi nag-alala. Magkaiba yun. Pagsisinungaling niya, kahit ang totoo ay abot ang kaba sa dibdib nang muntik na itong mahulog. At hindi ako nagbibiro.
Itutulak talaga kita kapag hindi mo ako tinigilan. Taray niya para pagtakba ng nararamdamang tensyon. Talaga bang hindi mo ako na-miss? Anitong wala na ang ngiti sa labi. Parang hinihila ang puso niya pababa sa lungkot na nasa mga mata nito. Hindi siya sumagot at mabilis na nag-iwas ng tingin dahil alam niyang ipagkakanulo siya ng mga mata. Kahit konti? Untag nito at lumapit sa kanya. Otomatikong napaatras siya. Napahalukip-kip siya. I don't have time for games, Marcos. Matagal nang tapos sa atin ang lahat. Why are you really here? Para kumbinsihin kang pakasalan ako. Well, tell me, bakit ko gugustuhin pakasalan ka? Napasandal ito sa hamba ng pinto ng Teresa. Why don't you tell me? Tiningnan siya nito ng masinsinan. She bared her soul to her when she admitted to him that she loves her. She can't bear losing a part of her again. Honestly, wala akong makapangdahilan. I don't care about the hacienda as much as I don't care about you. Maigting niyang sabi. Napangiwi ito na tila ba nasaktan pagkuway tinitigan siya ng matiim. I don't think that's honest. I don't really care what you think. Tinitigan siya nito. Hindi ka pa rin nagbabago. Mataray ka pa rin, Luna. Some things just don't change. Ikaw, mayabang ka pa rin. We're gonna make a good couple, don't you think? He teased her with his eyes. She tried hard not to blush. I am not marrying you. Period. Wika pa ni Luna na nagpalungkot ng gusto sa mukha ni Marcos. Magkasundo pa kaya sina Marcos at Luna? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.